Ka-Express, buong Pilipinas nagulantang. Salyado na ang PETSA sa darating na February 16, muling lalapag sa bansa ang ating 7'3" phenom na si Kai Sotto para sumama sa Gilas Pilipinas training. Pero sa gitna ng dambuhalang excitement, isang malaking tanong ang yumanik sa social media. Sigurado na nga bang makakatapak sa court kontra New Zealand si Kai? Hihimayin natin ang ebidensya mula sa ating source habang ang buong bansa ay nagdiriwang may conflict pa rin namumuo sa pagitan ng Gilas at ng kanyang mother team sa Japan. Bakit tila nag-aalangan ang kanyang club na isugal ang sitwasyon ni Kai? Hihimayin natin ang tactical reality. Si Kai ay galing sa isang major injury at ang kanyang mother team ay tila ayaw itong i-commit ng 100% para sa FIBA window. Pero dito nyo makikita ang halaga ni Kai sa ating national program. Inilantad na namin ang tactical view ni Coach Tim Code na aminadong handang i-bend ang rules at i-accommodate ang sitwasyon ni Kai, makasama lang siya sa squad. At bakit? Dahil si Kai ang defensive anchor na walang katulad sa buong Asia, ang conflict na hinaharap ng Gilas ngayon, paano natin mapoprotektahan ang kinabukasan ni Kai habang ginagamit ang kanyang dambuhalang presensya para itumba ang mga higante ng New Zealand? Tutok lang dahil pag-usapan natin ang plano ni Coach Tim para sa integrated training ni Kai sa darating na linggo. Huwag kayong alis dahil sa dulo ng video ito, ibibigay namin ang aming fearless forecast. Makakakita ba tayo ng Kai Zublak sa February 26? Siguraduhin na nakasubscribe ka na para sa ating Gilas Emergency Updates at ito ang Express Info, ang inyong source sa pinakamabilis na balitang sports. Buong basketball world ginulat, hindi na may kakaila na sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, si Kai ay hindi lamang isang player, siya ay isang sun kung saan umiikot ang buong solar system ng Gilas Pilipinas. At alamin natin ang ebidensya. Sa bawat FIBA window na wala si Kai, kitang-kita ang dambuhalang butas sa ating rim protection at anterior presence. Kaya naman sa balitang darating na siya sa February 16, niyanig nito ang kaba ng ating mga kalaban. Pero narito ang tactical conflict na dapat nating malaman. Bagaman darating si Kai para sa training, wala pang konkretong kasiguraduhan kung bibigyan siya ng green light ng kanyang mother team sa Japan para lumahok sa aktual na laro laban sa New Zealand. Hihimayin natin ang the mother team dilemma. Ang club ni Kai sa Japan B-League ay nag-iingat ng husto. At bakit? Dahil galing si Kai sa isang seryosong injury at ang kanyang market value at career longevity ang kanilang priority. Ang conflict na hinaharap ng Gilas management, paano makombensi ang Japan Club na ang environment ng Gilas ay ligtas para kay Kai? So dito natin makikita ang kakaibang approach ni Coach Tim. Inilantad ng ating source na si Coach Tim ay willing na maging flexible. At ang tactical view, handang i-adjust ni Coach Tim ang ensayo, limitahan ang contact drills, bawasan ang playing minutes, o kahit baguhin ang rotation. Makasama lang si Kai sa rooster. Salyado ang paniniwala ni Coach Tim, even a 70% Kai Sotto is a game changer for the Philippines. So bakit nga ba ganito ka-importante si Kai? Ang tactical blueprint sa international stage, ang length at wingspan ni Kai, ang tanging panapat natin sa physicality ng mga teams tulad ng New Zealand All Blacks. Kung wala si Kai, ang ating perimeter defenders ay mapipilitang mag-collapse sa loob at magbubukas naman ng mga wide open threes para sa kalaban. Ang conflict na nararamdaman ng mga fans, ang takot na baka sa huling sandali ay bawiin ang permit ni Kai. Pero ang emosyon ni Coach Tim, ang kanyang optimism ay nakakahawa. Sa pagdating ni Kai sa February 16, salyado nang magbibigay ng dambuhalang moral boost sa buong team, kabilang na sina AJ Edo at Dwight Ramos. Ang global impact ng presensya ni Kai ay niyanig na ang scouting report ng New Zealand. Alam ng All Blacks na kailangan nilang baguhin ang kanilang offensive strategy kapag ang isang 7'3" na eraser ay nagbabantay sa basket. Ang bawat update sa kondisyon ni Kai ay binabantayan hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong FIBA Asia. Handa ka na bang makita ang muling pagsasama ng ating Twin Towers sa training camp? Dahil sa February 16, ang bawat hakbang ni Kai sa Gilas ay hakbang patungo sa ating dambuhalang pangarap. Buong Asia nagulantang habang papalapit ang February 16,
Ang tensyon sa pagitan ng SBP at ng Japan B-League Club ni Kai ay selyado nang umaabot sa boiling point. At ang ebidensya, ang pagdating ni Kai sa bansa ay kalahati pa lang ng laban. Ang tunay na conflict, ang conditional release. Ayon sa ating source, ang kanyang mother team ay humingi ng garantiya na hindi ma-overutilize ang kanilang investment. At dito papasok ang diplomatic genius ni Coach Tim. Sa ating tactical view, gagamitin ni Coach Tim ang limited minute strategy para mapapayag ang mga Hapon. So ibig sabihin, hindi man natin makita si Kai ng 30 minutes sa loob ng court, sapat na ang 15 hanggang 18 minutes high impact play para mabago ang takbo ng laban kontra New Zealand. Himayin natin ang Dakaizu deterrent effect. Kahit hindi 100% ang kondisyon ni Kai, ang presensya lang niya sa bench at ang pagsali ng warm-ups ay niyanig na ang mentality ng New Zealand All Blacks. At ang tactical reality, kapag nakita ng kalaban na nakabihis si Kai, mapipilitan silang magseryoso para sa zone defense at anterior double teams. Ang conflict na ninilikha ni Coach Tim para sa kalaban ay isang psychological warfare. Seryado na ang plano. Gagamitin ni Coach Tim ang bawat segundo ni Kai sa training mula February 16 para i-fine-tune ang chemistry ni na AJ Edo, Kai Soto at Kevin Cabao. Ang emosyon sa loob ng Gilas Cup, cautious optimism, alam ng bawat player na kapag andun si Kai, tumataas ang kumpiyansa ng buong bansa. So dito na tayo sa ating fearless forecast, the verdict. Maraming nagtatanong, isusugal ba ni Coach Tim ang injury ni Kai? At ang ating tactical prediction, makikita natin si Kai sa February 26 at aasahan ang isang specialist role. Gagamitin si Kai ni Coach Tim sa mga crucial stretches lamang para protektahan ang pain at para sa kanyang gravity sa offensa na magbubukas ng space para sa ating mga shooters. At ang conflict na harapin ng kanyang Japan B-League Club, mahirap tanggihan ang pagnanais ng isang atleta na maglaro para sa kanyang bayan, lalo na kung salyado ang pangako ng coaching staff na safety first ang prioridad. Ang global impact ng desisyong ito ay dampuhala kung mapatunayan ng Gilas na kaya nilang alagaan si Kai habang nananalo sa FIBA. Magbubukas ito ng mas magandang relationship sa mga international clubs sa hinaharap. At ang huling mensahe, ang February 16 ay hindi lang basta petsa ng arrival. Ito ay araw kung kailan muling mabubuo ang ating national pride. Selyado na ang suporta, selyado na ang pananalig. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.